Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ang Diyos na nakakaalam sa bawat isa sa amin o anumang plano ng aming buhay, ang Diyos na sagana sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa araw na ito na kung saan muli naming nararanasan ang iyong biyaya, ang biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat din, O Diyos, na muli kami ay pinahintulutan mo na magkaroon ng banal mong gawain dito sa lugar ng Lila. Loobin mo na, Panginoon, na kami ay pagpalain at ang mga salita mo na aming mapapakinggan, ang mensahe po sa hapong ito na para sa amin ay tumimo sa aming mga puso at ganoon din, O Diyos, magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ngayon pa lang, O Diyos, inaangkin na namin ang pagpapalang siksik-liglig umaapaw na nagmula siya sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin at amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagbasa ko, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating pagsalusaluhan ngayon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56. Sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo, hindi nagtagal at si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan sa kabuhulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang may mga takot sa kanya. Sa lahat ng saling lahi, ipinapakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang mga isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakilanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ang pinakamainam na palakpak ang ating buhay na Diyos. So pwede na po tayong umupo sa presensya ng ating Panginoon. Bago tayo magpatuloy, paalala ko po sa isang linggo, wala tayong gawain. Isang linggo yan, nakapagpahinga kayo ng isang gawain dahil sa ating pakikiisa sa ating malaking anibersaryo sa August 21. So mula pa lang sa Lunes, mayroong virtual na tinatawag na workers convention. So taon-taon yan dati nung wala pa ang tinatawag nating kurikong na dumating sa ating panahon. Yan, taon-taon talaga mayroon tayong workers convention, mga pictures, mga manggagawa. So dito ngayon, sa sunod na Lunes, mayroong workers convention, kami sa virtual lang, Lunes at saka Martes yan. Kaya pwede rin kayong pumunta ron kung gusto ninyo, mula umaga yan hanggang hapon. Amin po? Basta suportan natin yung taga Manila. So, ang aking paksa, isa pa pala, yung ating family, youth and family bonding sa August 29. So, napusto niya noong July, ituloy natin ngayong August 29. So, ang aking paksa ngayon ay babahagi ayon sa ating pagbasa ay pamagatan ko pong puspos ng banal na espiritu, spirit-filled. Yung ating pag-uusapan, ang tungkol dito sa puspos ng banal na espiritu, sa ating pagbasa ngayon ng gospel, ating makikita na
dinalaw ni Mama Mary ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na nagdalang tao noon na walang iba ang kanyang nasa kanyang sinapupunan ay walang iba si Juan Bautista. So, noong panahon yon, dumalaw ang Inang Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At doon nating makita sa ating pagbasa na puspos ng banal na espiritu si Elizabeth. At kung ating titingnan yung kabuuan, no, si Mama Mary at si Elizabeth ay parang puspos ng banal na espiritu. Ating makikita yan sa kanilang buhay. Kung ating basahin ang kabuuan ng kanilang buhay noon, makikita natin na nasa kanilang buhay ang tinatawag nating banal na espiritu o Espiritu Santo. Ngayon, sa ating panahon, ating pag-aralan ngayon sa oras nito at pagnilalayan ang tungkol sa katunayan, no? Katunayan na ang banal na espiritu ba ay nasa atin. Katulad ba bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, na masasabi ba nating nasa ating buhay ang banal na espiritu o ang Espiritu Santo? Katulad na nangyayari sa ating Inang Maria at ang kanyang pinsan, napuspos sila ng banal na espiritu sa kanilang buhay noon. At ating pagbinasa natin yan, talagang makikita natin ang katunayan na sila ay ang katunayan na sa kanilang buhay ang Espiritu Santo. Ngayon, ang ating pinakatima, mga patunay na ang banal na espiritu ay nasa atin ba? Nasa atin ba? So ito ngayon, ang patunay kung nasa atin ang banal na Espiritu Santo ay una dito, we comply or obey the words of God. Tatalima tayo sa salita ng Diyos. Kung ang Espiritu Santo ay nasa atin na talaga, na tinanggap natin at nananahan yan sa ating mga buhay, ang mangyayari, tatalima tayo o sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Si Mama Mary at saka si Elizabeth, sumunod sila sa salita ng Diyos. Amen? Sumunod sila. Sa kabila ng hindi magandang katayuan sa buhay ni Mama Mary dahil batang-bata pa siya, tapos magdadalang tao siya, na walang iba ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan, ang ating Panginoong Hesukristo, at sa kanilang panahon noon ay mahirap ang kalagayan ng ganon. Dahil sa kanilang panahon noon ay pinapatay ang mga ganon na nagbubuntis, na walang tinatawag na ama. Dahil hindi pa naman sila kasal noon si Jose. Pero anong ginawa ni Inang Maria ay tumalima sa sinabi ng Diyos. Tayo ba'y tumatalima? Sila ay nagpapasakop. Ganon din sila sabit. Pareho silang sumunod sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos. Sinunod nila ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating panahon, may plano ba tayo? O plano ba natin ang ating sinusunod? Sariling plano ba? O plano ng Diyos ang ating tinitingnan? Kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa ating buhay? Alam niyo po ba kung anong plano ng Diyos sa buhay ninyo? Hello? Alam ba natin? Mamaya matagal na tayo sa gawain ng Diyos, di pa rin natin alam kung anong plano ng Diyos. No? Ang plano ng Diyos sa atin ay madala tayo sa kanyang kaharian. Walang isa mang maiwan. Amen. Ang plano ng Diyos ay dapat ating tugunin, ating ayunan kung ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang iba, siyempre, sariling plano. Kaya anong nangyayari? Napapahamak. Amin po ba? Hello, napamudya? So, ang dapat mamakita sa buhay natin kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, o ang banal na Espiritu, o Espiritu Santo, ay sumusunod tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen. Gusto ng Diyos na mga lagad ka. Maglingkod tayo sa Kanya, katulad ng dalawang ito, si Elizabeth at saka si Mama Mary. Pinaglingkuhan nila ang Panginoon. Amen po ba? Ito ang pangalawa na katunayan o patunay na nasa atin ang Panginoon o ang Espiritu Santo, tutulong tayo sa Diyos. We help God. Anong ibig sabihin? Makipag-cooperate tayo. Makipag-cooperate tayo sa plano niya. Amen po ba? Tumugon tayo sa kanyang panawagan. Tinatawag tayo na magiging coordinator, tinatawag tayong maging secretary treasurer, tinatawag tayong assistant coordinator, tinatawag tayong taga-suporta, tinatawag tayong bilang music ministry, bilang service ministry. Gampanan mo natin. Amen. Tingnan mo po si Mami Cording.
Tinatawag siya ng Diyos. Ano ang kanyang tungkulin na ginagampanan? Ginagampanan niya bilang ingat yaman dito sa PFCC 39 Board. Amen? Kung anong plano ng Diyos sa atin, dapat nating tugunin. Ako, una, tinawag niya ako, tumugon ako. Pagdating ko sa gawain ito, sa ministry nito, ginawa niya akong choir. Tumugon ako ng pagka-choir. Binuksan niya ang pagiging manggagawa, nagiging coordinator ako. 8 taon ako naging coordinator. So, tuloy-tuloy na gumaganap sa tungkulin bilang tumulong tayo sa Diyos sa gawain niya. Amen. Tayo ba'y tumutulong? Amen. Kailangan intindihin natin kung ano ang plano ng Diyos, kung bakit pinuspos ka ng banal na Espiritu. May ibig iparating sa ating buhay ang Diyos. Amen. Nakasabot ba ta? Hilo man kaigod mo. Tahimik tayo. No? So tinawag ako. Tumugon. Nakipag-cooperate. Katulad ng dalawang ito na magpipinsan. Naging choir, naging coordinator, binuksan ang pintuan upang maging pitcher. Tumugon sa panawagan. Nung una, ayaw kong magmisyon. Natatakot ako magpunta sa iba't ibang lugar. Gusto ko Maynila lang. Pero, pinaunawa sa akin ng Diyos, hindi ka lang dapat dito. Dapat pumunta ka rin sa ibang lugar. So, yan ang layunin ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. So, tumulong tayo. Paano tayo makakatulong sa kanyang gawain? Kung stagnant tayo, dito lang tayo. Kung di tayo kikilos, kung pabayaan na natin ang gawain na may, halimbawa, maghintay lang ba tayo may pumunta dito para madagdagan tayo? Sasabihin man natin, ang tagal na namin nag-invite, totoo yan. Pero nagsawa ka na ba? Nagsawa na ba tayo? So hindi tayo dapat magsawa. Tutulungan natin ang Panginoon. Tumugon tayo sa Kanya, panawagan bilang manggagawa sa Kanyang ubasan. Amin po. At anong ibig sabihin sa pagtulong natin? Ibigay natin sa Diyos ang ating mga sarili katulad ng ginawa ni Mama Mary. Ipinagkaloob, sinabmit niya ang kanyang sarili sa ating Diyos. Magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. Ibigay natin sa Diyos, hindi lang ating mga sarili, kundi anumang meron tayo. Maging alanganin man ang sitwasyon ng buhay mo, maging alanganin man ang katayuan mo o sitwasyon, huwag kang matakot. Amen. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Yung pagtawag niya sa atin, ang layunin niya o ang plano niya sa ating buhay, ay matuto tayo sa kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa kanyang pagka-Diyos. At ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magbibigay tayo sa Diyos. Magbibigay tayo bilang tulong o sumusuporta. Hindi lang isang tao dapat iasa ang gawain ng Panginoon. Magtulungan, mag-cooperate ang bawat isa. Makipagtulungan. At ito'y tutulong din o bilang pagpapakita na tayo tumulong sa ating Diyos. Amen. Hindi pwede yung isa lang ang pabayaan mo. Dahil alam mo, may pera tayo. Siya na lang, ikaw na lang ang ano. Hindi yun. Mabigat pagka ganun. Amen. Mabigat sa isang taong siya na lang magkakargo. At anong mangyari? Siya lang ang pagpapalain. Ikaw na ayaw mong tumulong, hindi ka makipag-cooperate. Sarado ang kamay mo, tikom ang kamay mo, sarado ang wallet mo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Wala. Walang pagpapala yan. O kung magbigay ka man, kapiranggot. Kung magbigay ka man, napipilitan. Walang biyaya yan. Makipag-cooperate tayo sa Diyos. Sa kabila na dumanas man tayo ng kahirapan, dapat patuloy pa rin tayong magsusumikap na makatulong sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Dahil pagpapakita yan na mahal natin ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Bakit ko nasabi? Ang mga early Christians noon sa Macedonia, kasi maraming nagsasalita, pagbibigay. Hindi naman. Nagmula sa amin ito, nasa Biblia. Na kapag nagbibigay tayo, kahit na tayo nahihirapan, kahit tayo nagkikahos, na patuloy pa rin tayo, nagsisikap tayong makapagbigay para sa Diyos, para sa mga lingkod ng Diyos. Anong mangyayari? Ibig sabihin noon, mahal mo ang Diyos. Dahil nga ulitin ko, ang mga early Christians ng Macedonia ay masaya pa rin silang nagbibigay sa gawain ng Diyos, naglilingkod sa mga lingkodin ng Diyos, sa kabila ng kanilang sitwasyon, sa kabila ng kanilang pagkikaos o kahirapan. Mahal nila ang Diyos, kaya mahal din nila ang lingkod ng Diyos. Mahal nila ang gawain ng Diyos. Saan ba matatagpuan yan? 2 Corinthians 8:1-5. Sabi dito,
Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Tingnan niyo po, isang mahigpit na pagsubok. Pero anong sabi? At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Pero sa ating panahon, pag dumanas ng kahirapan, wala na. Di na makita sa gawain. O kaya di na makapagbigay. Dahil sabihin, hirap na hirap ako ngayon, Brad. Wala akong idudukot, Brad. Sa pagbibigay, maliit o malaki, nasa puso yan. Amen? Di payabangan ang pagbibigay sa Panginoon. O ituloy ko ang pagbasa. Sabihin, ulitin ko, sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abulo, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. O tingnan niyo po, higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Biro mo yun? Nakikiusap pa sila kay Pablo. Nakikiusap sila. Nabigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa Judea sa kabila ng kanilang paghihikahos, sa kabila ng kanilang dinaranas na kahirapan. At higit pa sa inasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili. Tingnan niyo po, inilaan ang kanilang sarili. Katulad din ng ating Inang Maria at sila Elizabeth. Una sa Panginoon. Inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So ito ang pagpapakita, ang pagpatunay na nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo. So ito rin ang magpapatunay sa atin kung ganun nga tayo. Amen. Pagpapatunay na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Pag tinanong natin, nasa atin ba ang banal na Espiritu? Amen. Pero ano bang ginagawa natin? Yung katulad na sinasabi ko, ginagawa ba natin? Nagsusumikap ba tayo makatulong sa gawain ng Panginoon? Nakikioperate ba tayo sa Panginoon? Sinusunod ba natin ang kanyang mga salita? Ang kanyang kalooban para sa ating buhay? Amen po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. No? Ulitin ko ang una, mga patunay ng banal na Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nasa atin. Una, we comply or obey the words of God. Amen? Tatalima tayo sa salita ng Diyos. At ang pangalawa, we help God. Nakikioperate tayo. Tutulong tayo sa Diyos. Sa kanyang mga gawain, tutulungan natin siya. Dahil yan, sabi niya, bago siya umakyat sa langit, ang Panginoon sinabi niya, humayo kayo sa buong daigdig at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ipagpatuloy, ibig sabihin patuloy. Hindi po kit nadudunas at tapos na ang kanyang misyon dito sa lupa, tayo ay hihinto din. Amen. So yun po, ang pangalawa, no? Ang gagawin natin ay tumulong sa Diyos. At ang pangatlo, we glorify God. Amen. We glorify God. Tinataas natin ang Panginoong Diyos. Itinataas natin siya. Paano ba natin siya maitataas? Sa pamamagitan ng ating mga sharing, patotoo, kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Yan ang isang patunay o patunay na nasa atin ang Espiritu Santo. Amen. So itataas natin sa pamamagitan ng patotoo. Kung gaano ba siya kumikilos sa ating buhay. At isa pa, itinataas natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Ibig sabihin talaga sumusunod tayo, hindi yung namimili tayo ng mga sinusunod na salita ng Diyos. Marami sa atin selective. Pinipili kung alin sundin ang salita ng Diyos. Hindi pwede yun. Amen? Hindi pwede mamili tayo. Pag hindi natin gusto ang salita ng Diyos, hindi ayaw ko nito. Patawarin ko ang magkasala sa akin. Ayaw ko. Pero pag ibang salita, amen, amen. Pag sinabing, kayo'y pagpapalain ng siksikliglig umapaw, amen. Ganyan ta. Pero bago tayo pagpapalain ng siksikliglig umapaw, dapat sumunod muna tayo sa salita ng Diyos. Susunod tayo sa kanyang kalooban. So, tinataas natin siya sa pamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Amen? Maitataas natin siya sa pagbabago ng ating pamumuhay. Mula sa lumang buhay na hindi mabuti, binago mo na ngayon. Iniwan mo na ang luma mong buhay at ito na nga, sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Pilit nating alisin ang mga masasama nating ugali, ang mga masasama nating mga sinasabi, mga salita,
tungkol sa ating kapwa. Bakit? Nasa iyo na, nasa akin na ang Espiritu Santo. Pagpapatunayan na nandyan na, may bunga ng banal na Espiritu Santo ka na sa buhay mo. Gusto mo mang makipag-away, pinipigilan ka na ng Espiritu. Pinakikilos mo na siya sa buhay mo. Di ba? Galit ka na, pero napipigilan ka. May pagpipigil ka na sa sarili. Nagtitiis ka na, tinitiis mo na. Alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Diyos. So, pamagitan nito, nag-glorify natin ang Panginoon, na itataas natin ang dakilang pangalan ng Diyos. Amen? So yan, dapat tuloy-tuloy natin i-glorify ang Diyos sa ating buhay. Tuloy-tuloy natin siyang itataas. Sa saan? Sa paano? Sa tuloy-tuloy din ang pagsunod natin sa kanyang mga salita. Sa tuloy-tuloy din ang pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, ang kanyang kalooban. Amen po ba? At yan, pag nasa atin na talagang banal na Espiritu, hindi na tayo bumabase doon sa mga utos. Kumbaga sa di mo na tinitingnan yung anumang utos ng Panginoon. No, huwag kang mga lunya, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. No, mahalin mo ang iyong Diyos, mahalin mo ang iyong magulang. Yung mga 10 utos na yan, di ka nasakop dyan. Bakit? Di mo na tinitingnan yan. Sinusunod mo na ang gusto ng Diyos sa buhay mo dahil meron kang pagmamahal sa Kanya at meron tayong pananalig sa Kanya. Nagkahuunan, hindi ka na, sundin ko to. Ito isa, hindi ko susundin. No? Di na tayo nakabase doon. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin yan, kapag wala na tayo sa ilalim ng kautusan, nagsasabuhay na tayo. Perfect na tayo para sa Panginoon. Amen. Nagsasabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa nasa ilalim ka ng kautusan. Hindi dahil sa kanyang mga utos. Kundi dahil mahal natin ang Diyos. Dahil may pananalig tayo sa Diyos. Amen po. So ito lang mga kapatid ko sa Panginoon ang aking ibabahagi ngayon sa hapong ito. Ang ating tema, ulitin ko, mga patunay na ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay. Una, we comply or obey the words of God. Amen po ba? So sa pag-comply natin, sa pagsunod natin, isubmit natin ating mga sarili. Sumunod tayo sa anumang gusto niya, sa anumang plano niya sa buhay natin. At ang pangalawa, we help God. Tulungan natin ang Diyos. Dahil bilang mga alagad niya sa kapanahunan, may utos siya sa atin na gawing alagad ang lahat ng bansa. Amen po ba? Makipag-cooperate tayo sa plano ng Diyos o layunin niya para sa ating buhay. Amen? Tumugon tayo sa kanyang panawagan at maglingkod tayo sa kanya. At ang pangatlo, we glorify God. No? Patuloy natin itaas ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? So, tumayo na po tayo. Tumayo na po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga daladalahan. Kung mayroon kayong daladalahan, maging ang mga nanonood ngayon sa FB, nanonood sa YouTube, kung mayroon kayong pananalig pananampalataya, at nandyan sa inyong buhay ang Espiritu Santo, maniwala tayo na tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan sa oras na ito. Na tayo'y kuskusin ng Diyos sa araw-araw nating buhay. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa biyaya, pagpapala sa hapon ito. Sa mensahe mo po sa amin sa hapon ito. Loobin mo, O Diyos, na kaming lahat na narito ngayon ay tumimo sa aming puso ang mensahe mo, mga salita mo, at makita ito sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sila Sister Josephine, Sister Vivian, Sister Emma, Sister Hinara, at iba kong mga kapatid dito na hindi ko natatandaan ang kanilang mga pangalan. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Unang-una, O Diyos, ang kalusugan, patuloy namin maranasan ang magandang kalusugan, malayo sa namang sakit at karamdaman. At kung sakaling may sakit man, iyon na po ang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ang mga kabuhayan, hanap buhay, negosyo, o ano paman, mga trabaho, O Diyos, mga alagang, hayop, mga pananim, ito po ang patuloy na magpala. Pagpalain ang aming mga mahal sa buhay, maging wala man sila dito, abutin mo po ng iyong kapangyarihan, O Diyos, na higit pang pagpapala para sa kanilang buhay. Ganon din, Panginoon, dalangin ko ang mga nanonood sa FB, nanonood sa YouTube, na abutin mo po silang lahat at pagpalain, maging answered prayer sila sa kanilang mga kahilingan. Dalangin ko, O Diyos, na ang COVID na ito ay mawala ng lubusan, matunaw ng lubusan at magbalik na kami sa normal na pamumuhay. Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid, anuman ang kanilang ibibigay para sa iyo, para sa lingkod mo, ibalik mo po sa kanilang higit pang pagpapala sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon.